Natin Lanang Golf Course or description. Lanang Country Club as the site of the Philippine Golf Circuit and Philippine Airlines Inter-Club tournaments. This golf course is surely worth a visit. Lined with 50-year-old coconut trees and evergreen grass. The course never fails to paano ba basahin? And inspire golfers all year round. However, don't be deceived, for this shortest course is actually longer, since you don't get much roll and straight. Long shots are rarely achieved. So, di ko nahanap yung sagot ng aking katanungan sa Google, no? Sa Wikipedia kung yun, may 7-Eleven, ay sarado, sayang. Okay, hindi ko nahanap yung sagot na kung ilang hektarya ba ang sukat ni Lanang Golf Club dati, di ba? Kasi di ba sabi nyo ang Lanang Golf Club is ito yon, kabuuan kung saan nakatayo itong SM, pati itong mga condominium sa gilid, pati itong LPDH, pati itong Suntorized na 11 hectare ng Mega World Corporation. So yun, tinanong ko na lang yung yung SM Lanang, former SM Lanang na siya, hindi na siya premier pala, no? So ngayon pa lang dito, no? Hindi na to sinerch, pero nakalabas ito na formerly. So ibig sabihin pala hindi na siya ngayon premier. SM Lanang, and also known as or formerly SM Lanang Premier, is an indoor 4-story shopping mall in Lanang, okay, along JP Rizal, JP Laurel Avenue, and within SP Dakudao Loop. It was the first SM Supermall to be called Premier, now discontinued. The mall is owned by Henry C. and managed by SM Prime Holding. Construction of the mall started 2011 and opened to the public on September 28. Ang bilis pala na gumawa ng mga gusali, no? 2012 on the site of the former Lanang Golf and Country Club, o, diba? So ilang hectare ba to? Ilang square meter? Floor area? Wala ganun pa rin naman, no? Bakit malaman natin, di ko rin naman tala din agad ma-convert kung ilang hektarya ang square miles or square meter. Ganun na lang, bali lakad natin dito mga kagala, bali ito yan. Ito yung starting point ng entry point ng Lanang Golf Club, na kung saan makikita natin pambungad itong LPDH or Lanang LPDH. Ano ibig sabihin ng L? Lanang P. Ayun, Lanang Premier Doctor Hospitals Incorporated. Kasi ito yung itsura niya, parang hotel lang, no? Pero hospital pala siya. We are now hiring. Diba? Ito yung itsura. Ganda. Kumbaga ba, no? Pa-unique. Pa-unique yung kanyang itsura ng hospital. Kala mo casino, no? Na parang mall. Okay, pasok tayo dito. Lakad ng konti. Apaka hotel nga itong isa, itong katabi. Ano ba sa tingin nyo? Ano nga natin, search natin Wikipedia, no? Pero naman tayong data. Search natin Lanang LPDH. Wala, hirap hanapin. Di ko mahagilap, no? Walang site na yung masyadong giving. Kailangan mag-login, no, sa kanilang mga blog site, no, para makakuha ng ng description. Anyway, yun lang. Bali, punta na tayo dito sa loob. Tingnan natin kung anong mga nakatayo dito. Maaring may iba pa dyan na kakabukas lang, no, sa ating channel. Hindi pa nila alam kung hindi pa napanood yung mga data ng mga previous vlogs natin dito sa lugar. Lanang Premier Doctors Hospital, Medical Resort and Wellness Center. Tapos dito na area may mga dyan, no, mga medium rise na gusali. Condominium yan Tanan nyo, diba? Anong tawag dyan sa mga condo unit na yan? Groundbreaking ceremony. Park Lane, basta parang yan Park Lane.
So ito yung 11 hectare ng ano, Mega World. May mga na materialize na structure ng mga gusali building nila. Dako daw. Ito ay ano pa na, no, DMCI. DMCI means Consunhi. Ay, tama ba? Mga Consunhi construction firm. Yan tayo, no? Wala lang, tag lang tayo dito. Wala tayong ano, mag-hula-hula. SMDC. Hindi pala DMCI. Ano ba, may nakalagay ito dito? Anong pangalan? Parkland nga, di ba? Kaya itong mga gusali na to, hindi na rito sila tanaw bandang kapag nasa Jack's Ridge or ano tayo, kasi maliliit lang sila, no? Mabababa lang. Yan, Lane Residences. Ito naman yung area kung saan pwede mag-yosi. No parking along pedestrian lane. Ayan o, Lane Residences. Hindi siya park lane. Ayan. Lane Residences located in San Antonio, Agdao within the SM City Lanang Premier Complex. Lane Residences gives you freedom of movement. The area is a major transportation hub close to Davao International Airport and Seaport and many other businesses. At ang gana na magbasa. Location, ayan o. Sold out na, no? Yung ano, mga unit dito. Grabe, dami. Akala ko ba naghihirap ang Pilipinas? Bakit parang kung makabenta tong mga condominium, mga properties dito sa Davao, kala mo hotcake. Maruya, no? Bilis. Simot ka agad. Daming mayayaman. Meron silang amenities, oh. Meron silang clubhouse, swimming pools, picnic area, jogging paths, basketball court, property management, Wi-Fi ready zone, 24-hour security, front desk and doorman services main zone, jogging area, picnic area. So para ano din to, no? May pagkahawig siya sa Verdon Park. May mga ganun din sila, may mga picnic area, jogging paths, basketball court, clubhouse. Ano nga lang to, mababa lang, no? Ilang floor ba sila? Like 12 floors yata to, 11th floor. Okay. Lane Residences is designed with lush greenery and multiple open spaces to create a calming atmosphere. Perfect for leisure, have a picnic, play with your family in the playground. At the playground, take a stroll, play a pick-up game of basketball or lunch at the clubhouse. Lane Residences is located in San Antonio. Quick access to Davao International Airport, seaports. Oh, yun ang itsura niya. May mga ano, ganda. Sa mga walang pambiling kondo dyan, ano na tayo na, no? Check-in na lang para ma-experience. Yung kaya mga gandang amenities. Lane Residences, LPDH, Lanang Premier Doctors Hospital. So ngayon, dito naman tayo sa SM. Pasok tayo dito. Tapos punta tayo sa kailang veranda. Tapos tingnan natin yung mga makikita natin sa ating camera. Merong ano, napanood pala na make-up vlogger si Michelle D. Or ano ko sa inyo pa. Pero i-check yun si Michelle D. Ang kanyang subscribers is 2 million. YouTube, no? Tapos pumunta siya ng Davao na masyal. Ano yan taga Pangasinan or La Union. Basta somewhere in northern part of Luzon.
Tapos ngayon, siyempre siguro nananawat, napapagod na rin siya sa kanyang mga content na puro make-up. Diba, mga sitting vlog lang. So, ginawa niya, nag-travel vlogger na rin siya. So, naisama niya rin sa kanyang pinasyalan ang Davao. Kasi na nga, kumain sila. Sabi niya, hindi naman siya nagreklamo, pero talagang nabanggit niya doon na, ba't ganun ang Davao? Doon na nga kami sinigurado na namin kumain doon sa pinakamalayong basta restaurant yun. Hindi naman siya kilalang restaurant, basta ano siya, napakalayo, sabi niya, napakalayo na, like 40 minutes away from the city. Pero still, punuan pa rin, no? Waiting pa rin yung yung ganap. So gaya na ito, di ba? So ito yung Vikings. So waiting in order, no? So, ganyan talaga ang Davao na maaring wala kang makikita mga tao sa mga kali, mga lansangan. Pero, kung gusto mo makakita ng mga Davaoenyo, hala, sige, punta ka sa mga restaurant. O, doon mo sila makikita, no? Kumpulan. Walang bakante. Waiting area. Kaya maganda dito, advance booking talaga. Kasi pag walk-in ka, pwede naman walk-in, walang problema. Kaso nga lang, hindi ka talaga sigurado na makakain ka kagad. So, pwede ka nang malipasan ng gutom. So, di pa ako nakakain ng buffet sa Vikings. Pero nakita ko dito, 988 plus kapag ka adults. So, pwedeng aabot siya ng mga 1,000 ang presyo nito for adult. So, ibig sabihin, mas mura siya kumpara sa Insular Waterfront Hotel. Yan ang pinaka-the best na nakainan ko na buffet, no? Ang sarap kasi ng mga pagkain, mga Filipino foods, pati mga Malaysian, no? Meron din sila, Malaysian foods, Indonesian food. Masarap. Pero pinaka-perfect na natikman ko doon ay bulkachong. Pero yung malas lang, yung nung binalikan ko siya, wala nang bulkachong yung bulkachong pala, isa na lang siya, no? Kumbaga parang, basta hindi siya lagi na siniserve sa Waterfront Insular Hotel. Occasionally lang sila nagsiserve. Ayan. Nung birthday nung nanay, September, nung nasa vlog, pinaano ko sila, dalawa sila ng kapatid ko, no? Pinaalmusal ko sila sa Waterfront Insular Hotel kasi mas maganda, no? Mas romantic. Diba? Diba? Sa maganda yung unique yung way of celebration mo sa birthday. Special day mo siya, kaya dapat special yung breakfast. Kung afford lang sana yung hotel sa Waterfront, walang problema yun. Kaso nga lang, wala. Sobrang takig kayang presyo sa ilang hotel sa moto. Breakfast na lang. Tapos sightseeing sila sa sunrise. Breakfast buffet. Mura lang kasi. 1,000, 2,000, dalawa na sila noon. Hindi na lugi, no. May pan-taxi pa sila pauwi. So ito na yung hitsura dito sa second floor, sa may veranda nila ng SM. So mula dito tanong natin ulit si LPDH, tapos itong si Davao Park District na Suntorized 11 hectare na to dito. Tapos itong gusali, yung building na yung dalawa. Ito pala, itong isa pala, itong puti, ito malapit. Si Park, Park Inn, Radisson Hotel. Tapos ito yung sa likod ni Park Inn, Radisson Hotel, ay ito si iCore, tama ba? Teleperformance, VXI or IBIX. Basta tatlo yan sila dyan na na mga tenant, no, sa gusali na yan, tatlong BPO or Concentrex ba yun. So ilan siguro mahagala, bali ito na yun dating Lanang Golf Club turned into business hub or business district of Lanang. Maraming salamat sa mga nanonood, thank you, and pasok ko sa loob kasi i-vlog natin yung kanilang parang artworks. Basta merong ganap doon ngayon sa kailang event whole area. Basta yun sa sentro. Sa gitna.